binibira ng Kongreso si BP Sara sa kanyang pondo, no, na meron namang mga ahensya ng gobyerno mag-check noon. Di ba? We also deserve an explanation. Resolution 10. Correct. We deserve an explanation. Paano kayo nagkaroon ng relo na ganong milyon-milyon? We deserve an explanation kung bakit yan yung mga bag ninyo, mga sasakyan ninyo. Alam mo mga kababayan kung ano. Parang natutulog lang eh. No? Ito talaga si Sari B! Ano ba yan? Alam niyo mga kababayan. Wag ganon. Wag ganon. Nagulat naman ako dun, sir. Ano ba naman yun? Hindi. Yan na lang. Yan na lang. Ano? Ito talaga si Sir EB. Oh, nagulat ako. Totoo, real talk ko. Hindi ko expect na bubuka po talaga. Mga kababayan, kung ano man ho sasabihin nitong si Kapdado dito, atin ho siyang naiintindihan. Kasi noong sinusubaybayan natin yung mga kaganapan dyan sa House of Representatives, tayo din naman ho nanggigigil dito sa mga pinaggagawa nito. Nitong si Atrasabante, nitong si Kareps Paduano. Sobra-sobra na ho kasi talagang in-exhaust nila yung kanilang ang kanilang contempt power, ang kanilang pang-aabuso na ginagawa sa mga komite diyan sa House of Representatives. Talagang nakakagigilo. Intindihin ho natin itong si Kapdado dito sa video na to. Dala ho yan ng pagmamahal sa bayan, ika nga, at talagang lantarang paggawa ng kapalpakan o pang-aabuso nitong mga politiko na to nakaupo ngayon sa pamahalaan. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Maraming salamat. Palakpakan ho muna tayo. Maraming salamat sa ating mga viewers dito sa PH Update. Napakatibay ho ng ating community. Maraming salamat ho sa mga nagpapamember, sa mga nagpapakulay dyan sa comment section. Again, di na ho kailangan. Pero maraming salamat kay Ma'am Esther Michiwake. Suki ho yan sa comment section. Ayun na nga. Trending ho ngayon sa mundo ng social media ang pagkikita nitong dalawang vice presidente. Ang isa kasalukuyan at ang isa naman dating vice presidente itong si Leni Robredo. Ang ang issue dito, alam ko kasi pagka ang isang government official pupunta sa isang distrito o lugar, parang SOP na ho ata na mag-courtesy call doon sa mga politiko at sa mga kilalang political personalities doon sa mga lugar na yon. Tama, mali? Halimbawa, kung pupunta ka sa Pampanga at ikaw vice presidente, mandatory na yan. Dadaan ka dyan sa gobernador o kung kanino mang mayor yan. Kumbaga SOP na yan. Ngayon binigyan ho ng kulay ng ibang mga talyanista at ensaymada itong pagkikita na to ni VP Sara at nitong si dating Vice President Leni Robredo. Baka masiraan kayo niyan ng bait. Kakaisip nyo, normal lang naman yun eh. At ang problema ho dito, sa sobrang, ano bang nangyari dito sa kampo nitong si dating Vice President Leni Robredo? Pinuntahan lang kayo nitong si VP Sara, talagang chinuchunyo na kagad sa social media. Sila ho ang unang nag-break niyang yung istorya na yan, ang kampo nito. Ang kampo nito si dating Vice President Leni Robredo. Pakinggan ho natin itong sa GMA News. Ano ba naman kasing tong si Leni? Masyadong kinilig. Pinuntahan lang siya ni Vice President Sara Duterte, masyadong kinilig. Binigyan kaagad ng kulay. Wala namang pinag-usapan kung pamilya lang. Ito. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City. Sabi ni Robredo sa isang pahayag, nagpunta sa Naga ang bise para sa Peña Francia Festival. Sinamantala raw ni Duterte ang pagkakataon at binisita si Robredo sa kanyang bahay. Mga kababayan, ito testamento ho ito kung gaano kahalaga itong si Vice President Sara Duterte. Kahit saan siya pumunta, kahit sinong kausapin niya, talaga hong ibinibida ng mga nakakausap niya. Hindi man pwedeng pribado lang, napadaan lang ako, madam. Balita ho natin, wala pang 30 minutes o 25 minutes pagka-chat pagka-chat noong middleman na para magkita tong dalawa na to, nandiyan na kagad si VP Sara. Talagang daan ako dito kay Leni o yung middleman,
siya yung nag-arrange ng meeting nitong dalawa na to. Ito ang official statement ng Office of the Vice President dyan sa pagkikita nitong si Vice President Sara Duterte at itong si dating Vice President Leni Robredo. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience... Wait lang ho, maliit dyan eh. Dito tayo, malaki dito. Vice President Sara Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia Fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary Mass of the Canonial Coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friend also arranged a casual meeting with former Vice President Leni Robredo during her stay in Naga. Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolano. She neither looked desperate nor distressed. Kasi nagpapakalat na naman yan ng kung ano-anong alingas-ngas yung mga Talyanista, mga Ensaymada, mga Dilawan at mga Pinklawan na kesyo nakipagkita itong si VP Sara kay Leni Robredo. Desperado na kung kani-kanino na nakikipag-usap. Fiesta ho yun ng Peña Francia, centennial anniversary mass ang inatinan nitong si Vice President Sara Duterte. Huwag nyo naman, lahat na lang, nilalagyan nyo ng Malaysia. Huwag kong ganon. Ang tawag ho doon, baduy. Huwag ho kayong masyadong baduy. Lahat na lang ho, linalagyan nyo yung kulay. Para naman dito kay Barry Gutierrez at sa lahat ng Pinklawan, binisita lang kayo ni VP Sara, talagang nagkiligan naman kayo. Huwag kong masyado naman kayong masyado kayong halata na sabik kayo sa atensyon ng isang Sara Duterte. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman Teka lang gugulatin ko kayo. Gusto niyo ba marinig tong speech dito na to ang ambush interview na to ni Tatay Digong o mensahe niya sa mga kababayan natin. Pakinggan natin ang mabibig. Sa mga kapwa kong Pilipino, nagmamahal ng bayan, kagaya ko, in my own little way, I really love my country. Ang PDP may meeting bukas. I know it will be announced over the radio, but anyone interested to just listen. Makinig lang kayo. Kung gusto lang ninyo, may alam ako kundi about life, about ating bayan, ang ating politika. Pag-usapan natin. At kung may i-contribute ako na padagdag sa pagkatao, okay. Pag wala, sorry. Anyway. Kahapon ho, nakuhanan niyang mensahe na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tayo ho, sinubaybayan ho natin yung, kanina pa ho natin umagay na abangan yun. Yung General Assembly ng PDP laban. Yun ho mga tatakbo na PDP member, inanunsyo na ho kanina. No? Inanunsyo na nga ba? Kasi magulo yung video. Basta narinig natin nagsalita itong si Ipe, itong si Senator Christopher Bonggol, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla. Pero yun na ho yun. Kasi sila naman ho talaga yung matunog na ila-line up talaga ng PDP laban sa 2025 senatorial election. Ito mga kababayan, teka lang itong si Sir Evie talaga, kahit kailan, gugulatin ka Ay, may live po sila. Panoorin nyo po sila. Silang dalawa nitong si Eat Abroad. Mababangis po yan. Isa po sa mga malulupit gumawa ng komentaryo yan. Talagang purely komentaryo. At talagang huhubarin ho nila ang lahat ng nangyayari sa ating mga kabalbalan itong mga politikan. Pinag-uusapan ho nila ang pagpunta nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Naga. Etong malupit dyan. Ako di ko inaasahan to. Ewan ko lang ho sa inyo kung di kayo nagulat dito. Ako nagulat ho ako dyan. Nagulat ho tayo dyan. Tignan nyo naman. Tignan nyo ho Ayan. Tignan nyo ho mga kababayan. Tagal naman yan. Ang tagal naman yan, Abante. Mulat mo. Uy. Pikit ka na lang. Pikit ka na lang ulit. Pikit ka.
Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan na ho natin ang mga punto de vista nitong si Kap Dado. Isa ho sa talagang napaka-vocal pagdating sa mga kabalbalang nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Isang palakpakan muna para dito kay Kap Dado. Game, 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 game. Kagaya Atak. niyan, nakikita nyo, binibira ng Kongreso si BP Sara sa kanyang pondo na meron namang mga ahensya ng gobyerno mag-check noon. Meron pang Korte Suprema. Anong ginagawa nitong Kongres? Tapos sasabihin nila, kinakailangan malaman ng taong bayan, kinakailangan malaman ninyo kung paano gastusin yung pera ni BP Sara o BP because the people deserves an explanation. Tang-ina ninyong lahat. Sorry. Ina ninyong lahat. Sorry. Pero, ano kayo? Kongreso. Ano ho kasi, minsan pagka emotion ho talaga, mahirap pong pigilan yan eh. Tayo, hindi lang ho talaga tayo nagsasalita ng masama. No, hindi ho tayo nag-bad words. Pero minsan talagang sa sobrang galit natin. Minsan kasi pagka naiintindihan mo sa utak mo kung ano talagang tinatakbo ng utak nitong mga politiko na to, parang gusto mo na lang pagsisipain yung mga yan. Nakakagigilo sa totoo lang. Kung talagang basta mararamdaman nyo rin ho yun mga kababayan sa mga susunod na panahon. Kasi ito hong mga nangyayari ngayon sa pamahalaan, introduction pa lang ho to. Wala pa ho tayo doon sa di pa ho kumakanta, ika nga. Doon pa lang tayo sa Ang laki ng pondo ninyo. Ang laki ng pera nyong allocation na kayo gumagawa. Tapos, di ba, we also deserve an explanation. Resolution 10. Correct. We deserve an explanation. Paano kayo nagkaroon ng relo na ganong milyon-milyon? We deserve an explanation kung bakit ganyan yung mga bag ninyo, mga sasakyan ninyo, at mga bahay ninyo. Mga hayop kayo. Nobody kayo. Ano ho ito eh? Dati yung PMA graduate ho yan, kapitan. Kung ano ang damdamin yan, karamihan ng nasa serbisyo, ganyan ho yan. Habang kami nakikipaglaban dito sa bundok, habang kami talagang sinusugal namin ang buhay namin para maprotektahan ang mga ordinaryong Pilipino. Wala kaming mga gamit, nagugutom kami sa bundok, tapos kayong mga politiko ay nagpapasasa sa pera ng sambayan ng Pilipino. Nakakagalit ho talaga. Sobrang nakakagalit. Noon eh. Sino ba kayo? Ngayon, hayop kayo. Kaya, may paghuhukom. So, Correct. Kung magkakaroon ho ng military junta, yan ang dapat yan ang dapat tawagin ho natin. Siya ho ang kakatay, yan, yung mama na yan. Kung tayo tatanungin siya ho ang mamamahala. Kung sino yung mga kakatayin dyan sa House of Representatives, siya ho ang magdidesisyon. Yang mama na yan. Kasi pag naririnig ho natin itong si Kap Dado, ramdam ho natin yung talagang, hindi niya na ho kailangan gawin yan. Tapos na siya eh. Pero bakit? Kasi mahal ho nila ang sambayanan. No? Wala na, yung monetization sa YouTube niya, wala namang pakialam yan. Naglalabas lang ho talaga ng saloobin. Pagka umabot na ho kayo doon sa punto na siguro talagang marirealize nyo na yung ginagawa nyo, meron ng mas malalim na kabuluhan kaysa doon noong bago nyo inumpisahan, doon nyo marirealize na baliwala lahat ho pala yan. Lalo na ngayon nakikita ho natin yung mga kababayan natin, ang dami hong kawawa, ang dami nagugutom. Tapos itong mga politiko na to, nakikita ho natin may bag na ganito, may relong ganyan, 5 million, 18 million na sasakyan. Nakakalungkot to. Pero yun ang masaklap na katotohanan na kinahaharap ng marami sa ating mga kababayan ngayong mga panahon. imagine, Real talk. doon pa lang ako sa Just in Humane Society. Mahaba pa. 5 hours yung live na yan, itong si Kap Dado. Hindi ho natin tatapusin dito, pero puntahan nyo ho itong si Kap, tapos suportahan din ho natin. Lahat ho, suportahan natin. Wala ho tayong sisinuhin. Lahat susuportahan ho natin. The preamble. And establish a government that shall embody our ideals.
Not your ideals, our ideals. Not the ideal of the President of the Republic, not the ideals of the Vice President or the Senator or the Congressman or the Governor or the Barangay Captain. Our ideal, kami, taong bayan. Tangina ninyo, hayop kayo. Sorry sorry. Init ang ulo ko eh. Galit eh. And aspiration, ano yung gusto namin, matinong Pilipinas? Promote the common good. Ano yung maganda sa iyo, maganda sa akin? Hindi yung double standard. Conserve and develop our patrimony. Ba't yung gastos ng gastos, kinukulimbat niyo yung pera? Conserve nyo yung pera ng taong bayan, yung ating kaban ng bayan. And secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law. Rule of law. And regime of truth. Pinipake news kami ng mga media, mainstream. Binabayaran nyo kasi. May paghuhukom. Pati kayo mga media, may paghuhukom. Justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this Constitution. Ang linaw ng preamble. Kahit hindi nyo alam yung Constitution yung preamble. Yun ang nagbibigay buhay sa lahat ng nasa susunod. Article 1, Declaration of Principles, etc., etc. Lahat yan. Lahat yan. Bill of Rights, lahat yan. Pati yung function ng government. Lahat yan kinukuha yung buhay dun sa preamble. Kasi tayo ang nagbigay ng buhay sa Konstitusyon. We ordain, binasbasan, and promulgate this Constitution. Question, anong ginagawa nito? Mga hinayupak na to, batay ninanakawan, batay naabuso, batay tinatakot, no? Nang tinatakot ay rebellion, sedition, tangina nyo. Ha? Tangina nyo, hayop kayo. May mahuhusgahan kayo. Tapos nun all power emanates, all authority emanates from the people. Hayop yun. Sovereignty resides in the people, not in the president, not in the AFP, not in the PNP, not in the DILG, not even in the vice president, not in the Senate, not in Congress. Putargis kayo kung makakonteb kayo, kala nyo. Ha? Sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. Kung kayo magko-contempt, kino-contempt nyo kami, kaya namin mag-contempt ninyo. Mga ina nyo, murahin nyo kami, ina nyo, 100 times. 1 million times. 119 million kami. Mga PI kayo, tangina nyo, may araw din kayo. Ha? Huwag nyo kami tinatakot. May kalalagyan kayo. Putang ina, all authority emanates from the people. Tandaan nyo ho yung mga sinasabi na yan, itong si Kapdado. Tayo ho naiintindihan ho natin tong mama. Kahit minsan tayo pagka kinikwentuhan ho natin itong si Commander kung ano yung mga nangyayari. Minsan ho talaga sobrang nalulungkot ho tayo. No? Itong ginagawa natin, nawa, gamitin tayo instrumento para mas maraming mamulat sa ating mga kababayan. Para, alam yun, matapos na tong kabuktutan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi habang sila ho nakalulok dyan, wala akong gagawin yan kundi mamigay ng ayuda, manakot, magpatawag ng hearing, imamark nila as wanted yung wala namang kaso. Kakalungkot ho. People, tayo yon mga kababayan. Mag-declare kayo ng martial law, mga ina nyo. Ina nyo. Ina nyo, tatakutin nyo kami, martial law. All power emanates from the people. Ang linaw. Yung power ninyo galing lang sa amin. Meron kay AAP, meron kay PNP, galing sa amin. Kami nga nagpapasweldo Putang ina ng hayop kayo. Yan ang abuso, linaw. Kaya kayo mga kababayan, wag niyong hayaan na dapurakin, babuyin
yung konstitusyon natin. Kasi binababoy ng mga hinayupak na yan, mula presidente down the line, binababoy ang ating kagustuhan na mangyari. Binababoy ang ating aspirations, everything that is ideal, that we want to be, that we want to happen as a Filipino, as a people. Tangin ko, gagawan ko ng part 2 itong video na to nitong si Kap, no? Itong si Kap Dado. Gagawan ko to ng part 2 dahil napakarami talagang linabas niya dito yung ano niya, saloobin niya doon sa mga politiko na wala nang ginawa kundi mamulitika. Sabagay, politiko nga pala. Hindi naman nakalagay sa pangalan nila na para tumulong. Nakalagay ho para ano hindi nila tinatag ang sarili nila bilang public servant kaya hindi sila nagse-serve. Ang tag nila sa sarili nila bilang mga politiko kaya wala ko silang ginagawa araw-gabi bago matulog puro pamumulitika. Anong toko? Nakagalit talaga, oo. Binababoy nila, niyuyurakan nila. And this president and officials around the president, may araw din kayo. Huwag nyo kaming tatakutin, huwag nyo akong tatakutin. No? Marami kami kaysa sa inyo. Ilan lang kayo. Pagsama-samahin ninyo, combined might of the Philippine government, ayaw namin labanan yung Philippine government. Because we are the government, ba namin lalabanan yung sarili namin? Kayo ang lumalaban sa Philippine government, malinaw. Kami ang Philippine government. Pinasa lang namin sa inyo. All authority emanates from the people. Binoto namin kayo, hinihingi boto namin eh. Kami yung board of directors, yung sa kayo nakakitang kumpanya. Private sector, tsaka government sector. Sa kayo nakakita na ang magdidikta yung presidente ng kumpanya, didiktahan yung board of directors. O, tignan nyo, PCSO. Sino nagdidikta doon? Magdidikta ba yung presidente ng PCSO? Doon sa board ng PCSO? Yung PhilHealth. Ganun ba? Yung GSIS, SSS. Didiktahan ng presidente yung board of directors. And here we are. Presidente ng Pilipinas. Didiktahan tayo? Tarantado ka, binoto ka lang namin eh. Ha? Binoto ka lang namin, ngayon tatawa-tawa ka. Magpa-drug test ka, BBM, para tumagal ka. Yun yung advice ko ha. Magkano na? 10 pesos. Piso-piso kada advice eh. Ulitin ko, addendum. Magpa-drug test ka. No? Kung ako naman ang nasa AFP at saka sa PP, sa susunod na vlog, i-advertise ko, susunod na vlog. Pero ngayon, nga hinayo pa kayo. Sorry doon sa mga hindi sanay magmura. Ako rin hindi sanay. Galit yan. Kasalanan to ni Digong no? Nung simula nagmumura si Digong, pucha, itong tao, ito yung totoong no? Kasi nagmumura-mura din ako, yung tatay ko nagmumura-mura rin. Pagka nakukwento yun, tangin na ngayon, ganon yun. Normal sa family na. Pero pagka kami, pagka yung kunyari sa simba, you don't do mura. O kaya yung sa may conversation sa ibang tao, you don't do mura. Pagka kayo lang, okay lang. Si Duterte, kaya nagmumura yun, tinrato niya ang bawat isang Pilipino na pamilya. Di ba? Tinrato niya kasi tayong pamilya. Kaya ganun siya eh. Walang ere ng kaplastikan. Mga dilaw nga nun sinasabi po tayo, palamura yan, hindi siya desente. May mga lumabas ang balita nun, di ba? Tinatry na baguhin. Siyempre, mga advisor ni Digong. Mr. President, huwag ka magmumura. Si Kap Dado, napakahusay. Galing. Bilib, saludo ho tayo dyan. Magano na lang siya. No. Pero Pwede niya namang hunggawin na makipaglaro na lang siya doon sa mga tuta niya, doon sa mga aso niya, di ba? Pero bakit pa ho siya uupo ng 5 hours sa harap ng camera, magsasalita ng ganyan, mag-iisip, magbabasa? Bakit niya? Hindi ho madali. Mga kababayan, madali siguro kung loko-loko lang, yung kung ano-ano lang yung gagawin nyo. Pero kung mag-iisip kayo, bibigay nyo talaga yung saloobin nyo sa ginagawa nyo, medyo mahirap din ho.
Katagalan siguro medyo dadali pero mahirap din ho. Hindi siya gano'n-gaano. Unless na lang kung puro kalokohan lang yung tipong tuloy. Paano babaguhin yung isang tao na yun yung bukal sa kalooban niya? Tinrato niya tayong pamilya. Ay, no. And these people na gusto niyo maging presidente, gusto niyo maging leader ng bansa, o gusto niyo maging senator, congressman, whatever, governor, putang ina niyo lahat. As if alam niyo yung leadership. Ina niyo lahat. You don't, wala kayo sa kalingkingan. Ito yung mali eh. Ito yung naging problema nung umalis si Duterte. Masyado niyang tinaas yung standard ng mga sambayan ng Pilipino sa isang leader. Ngayon, pagka nagkaroon ng presidente, naghahanap tayo nung kasing galing ni Duterte. Yun ang problema ngayon. Kasi paano tayo makakahanap ng singgaling ni Duterte? Puro bangagang nasa administrasyon. Si VP Sara, opposition ho yan. Sino nag-a-advise kay Marcos Jr.? Bangag din ho. Pinsan niya, baka bangag din ho. DILG Secretary, baka bangag din ho. Di ba? Lahat ho ng panganila nag-grind. Yun ang problema natin dito. Yung standard na sinet ni PRRD, mapahanggang sa ngayon, wala pa hong nakakabali doon. Wala pa hong nakaka-exceed doon sa binigay niyang, kumbaga, yung level na ibinigay niya sa sambayan ng Pilipino, yung standard ba? Wala pang nakakalampas, no? At tayo ay magpapakatotoo pagka merong isang tao o government official o presidente na nakalampas doon sa ginawa ni Tatay Digong, sa atin nung sasabihin dito, hindi ko tayo magpapaka-hipokrito. Sa tingin natin, itong si Vice President Sara Duterte. Kasi si Tatay Digong mabait eh, di ba? Hindi, trabaho lang tayo. Hayaan nyo yung nagdang-admin sa'yo. Wala akong pakialam niya. Trabaho na lang tayo. Di ba, bukang bibig niya yun. Tinatanong siya, hindi nyo papaimbestigahan yung mga kabalbalan dyan sa LRT, sa MRT. Hindi nyo papaimbestigahan yung nangyari doon sa bagyong Yolanda, yung Yolanda Funds. O yung sa 44. Ang dami yung kapalpakan na nangyari. Anong ginawa natin? Hindi. Ano lang tayo? Trabaho na lang. Focus tayo. Yun yung lagi natin naririnig. Pero sana dito kay Vice President Sara Duterte, panagutin ho natin yung mga abusado ngayong mga panahon na to, sa panahon nyo, o VP Sara. Ilagay ho natin sila sa dapat nilang kalagyan. Kaso dun sa maayos na kaparaanan. Hindi natin gagayahin kung paano nila tinatrabaho yung mga makakalaban nila sa politika ngayong mga panahon na to. Hindi ho ganito. Base ho dun sa rules. Yung rule ng batas, rule of law, hindi yung rule of tambaluslos o rule of abante. Hindi ho tayo dun. Yung nasa tama, hindi yung meron ka lang aarestuin, mag-i-stay ka na 16 days sa isang lugar. Hindi ho ganun. Duterte, hinasa siya ng panahon. Kutsa, ilang taon siyang mayor, prosecutor muna, tapos nun, nag-vice mayor pa yata, tapos nun mayor, tuloy-tuloy. And then, nag-congressman, then mayor ulit. Correct. Hinasa siya ng panahon. At, maniwala kayo sa hindi, hinanda siya ng Panginoon, ng langit, para makahinga ang Pilipinas. Hanip, para makahinga. Kasi dekada nung martial law kay Marcos, 20 years of Marcos, and then before him, pinahinga tayo kay Magsaysay, di ba? Then Macapagal, then Marcos, tapos nun, umandar na naman, rumangkada na naman yung kagaguhan, tapos nun biglang Duterte, wala nagawa na yung dilaw. 6 na taon. Ngayon bumabalik sila. Wolf in sheep's clothing. So kung titignan ninyo, marunong ang langit. At kung sakasakali, Marcos, binigyan ka ng pagkakataon talaga. Namin at ng langit. Huwag mong kalimutan mo na yung amin na binoto ka namin. Kalimutan mo na yun. Ang isipin mo, BBM, binoto ka na, binasbasa ka ng langit. At ngayon, ginagago mo kami. Do you think heaven will just allow that? No. Yari ka sa langit. Dadating yung paghuhukom
ng langit. And probably through the Filipino people. No? So, people power. Saan pupunta yan? People power. The usual people power na kinalakihan natin, lalabas sa kalsada yung mga tao. Yung sinasabi ko nga, people power. No? Gusto niyo magkaroon talaga ng people power. Excuse me, ha. Sipon eh. Gusto niyo talagang people power. Ano eh, Inday Sara, tumayo ka. Makakita kayo ng putragis ng people power ng dami-dami. More than EDSA 1, EDSA 2, and for the Guinness Book of World Records. No? Yung 32 million Filipino people all over the planet. Putang ng litawan. Inday Sara kami. Tangina mo, bongbong. Ganun ba? Ganun. Kaya nga, BBM, ang pagkakataon mo lang, number 1, drug test ka. Number 2, good governance ka. Pero tatawanan mo lang ang tao ngayon. Stupid. Stupid. Advisor ako ngayon sa iyo. Piso, Mr. President, I advise you to go out in press conference and then tell everyone that you are willing to submit yourself to an honest to goodness hair follicle drug test. Witnessed by everyone. And you are appointing, ganito, ganyan. Nandun si BP Sara, nandun yung mga Senate President, si Tambaloslos, si Crocky, at lahat, mga akadim, tsaka mga pare, yun, nandun pa si Kibuloy. Para talagang honest to goodness, lahat represented to witness Correct, tama. the honest to goodness drug test. Di ba? Hinamon ka namin eh. Pero wala, tinatawanan mo, baliwala sa'yo. Ibig sabihin, baliwala sa iyo ang hinanaing ng taong bayan. Di ba? Wala kang kwentang presidente. Yun. Kaya kami, ayaw sa iyo eh. Hindi. Sila, ayaw sa iyo. Hirap maging neutral, no? Tangina ng mga... Ang hirap. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang mga pagbalagbag nitong si Kap Dado, no? Talagang yung yung pagsiklab ng damdamin niya, mararamdaman niyo. Ako kasi ramdam ko kasi ganyan din ho na nararamdaman natin pagka sumusobra na itong mga politiko na to. Di mo alam kung ano yung babato mo dito. Magkakagigil na. Ganun talaga siguro mga kababayan. Ayun na nga, dito na ulit tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsama na muli sa ating video na to. Kung di nyo po napanood to, click nyo lang. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.